Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Sana safe kayo pati ang inyong family sa kakatapos lang na habagat brought by Typhoon Karina. No? At may kinalaman dyan sa habagat na yan. Di ba grabe yung ulan nun? Halos karamihan sa mga lugar sa lugar natin talagang binaha. At syempre, bukod sa sarili natin, sa properties natin, hindi ligtas yung ating mga sasakyan na nabaha. Kaya kung nabaha yung sasakyan mo, nalubog sa baha, nasa tamang video ka. Kasi pag-uusapan natin sa video na to, ano ba yung mga dapat nating gawin kapag ka nabaha o nalubog sa baha yung sasakyan natin. Sabihin ko sa inyo yung mga step by step na dapat ninyong gawin guys. So ano, ready na ba kayo? Pag-usapan natin yan. Tara, let's roll! Okay, number 1 na wag ninyong gagawin guys ay subukang i-start ang inyong engine. Bakit? Kasi hindi pa natin na-assess yung damage. Baka meron talagang nakapasok na water sa loob ng engine ninyo at kapag nakapasok ang water sa loob ng engine ninyo guys, maraming sisiraing internal parts siya ng engine kapag sinubukan nyo mag-start. Kahit hindi siya nag-start guys ha, kahit subukan nyo palang i-start siya, marami ng mga internal parts ng engine ninyo ang masisira. Kaya yun ang wag ninyo agad gagawin. Wag nyo i-start ang inyong engine. Number 2 guys, kung hindi nyo pa ito nagawa, gawin nyo na agad. Tanggalin o disconnect ninyo yung mga battery terminals ng inyong sasakyan. Bakit? Kasi yung battery terminal, ito yung nagpo-provide, o yung battery, nagpo-provide ito guys ng electricity sa inyong mga electronic components ng inyong sasakyan. So kapag ka may battery tapos flooded or may water, pwede yan mag-cause ng short circuit. Kaya ang gagawin nyo guys, disconnect nyo siya agad. Lalo na kapag ka fuel injected ang inyong sasakyan, napakarami mga sensors niyan. May ECU pa yan. Baka may iba sa inyo, may transmission control module pa, powertrain module at etc. Lahat yan madadamage kapag ka nabasa ng tubig tapos meron pang kuryente from battery. Kaya sana before flood natanggal nyo agad. Pero kung hindi, natanggal nyo sana siya agad right after to prevent further damage. Next guys, sa interior naman yung pag-usapan natin. Well, kapag ka nalubog talaga yung sasakyan ninyo, pinasok ng tubig yung loob ng sasakyan nyo, unang-una nyo dapat gawin dyan is linising mabuti ang interior. Patayuin nyo lahat ng pwede nyong mapatuyo, tapos laban. No, laban nyo yung mga carpet, yung iba pa. Kahit yung seat cover, linisin nyo yan. Kasi iba talaga yung amoy ng tubig baha guys. Mabaho yan, amoy kulob yan. Kaya linisin nyo lahat na makikita nyo sa interior ninyo na kaya nyong alisin. Tapos kapag super nalubog talaga, ang pwede nyo gawin dyan guys, dalhin nyo agad yan sa mga detailer, mga professional na trusted ninyo, ipa-full interior detailing ninyo. Kasi tatanggalin nila yung sidings, tatanggalin nila yung carpet, upuan. No, talagang lilinisin nila yan sa kasulok-sulukan ng inyong sasakyan. Medyo mahal lang siya, pero worth it siya guys. Kasi talagang malilinis nilang mabuti yung pinaka loob ng inyong sasakyan. So yun, interior cleaning at saka detailing. Next na pwede nyo gawin is ipatow nyo agad sa nearest mechanic ninyo. Or pwede nyo kontakin yung trusted mechanic ninyo. Baka pwede niyang i-home service para ma-fully diagnose niya kung ano pa yung mga kailangang ayusin or palitan sa inyong sasakyan kung mare-repair pa siya. Next na i-check nyo guys ay yung engine naman ninyo. Anong gagawin ninyo sa engine? Kasi baka napasok yan ng tubig. So number 1 na gagawin ninyo guys, drain and replace ninyo lahat ng fluids. Anong fluids yon? Gear oil kung manual transmission ka, ATF kung ikaw ay automatic transmission, engine oil, number 1 yan, coolant, brake fluids, power steering fluids, differential oil kung meron man, and etc. Kasi lahat ng yan pwedeng napasukan ng tubig. Pwedeng na-contaminate ng water. At kapag na-contaminate yan ng water guys, nawawalan yan ng effectivity. Lalo na yung engine oil natin. So kapag napasukan ng tubig yan, hindi na siya magiging effective. At lalo pa siyang magiging cause ng sira ng inyong engine. Next, bukod sa mga fluid, kailangan din nating i-replace lahat ng mga filters. Ano yon? Oil filter, air filter,
fuel filter at maging yung cabin air filter ninyo. Kasi kapag nabasa yan ng tubig, hindi na yan effective, barado na yan, marumi na yan, at mabaho na yung amoy niyan. So palitan nyo siya agad. Next na dapat nyo gawin, ipalinis lahat ng mga sensors with appropriate cleaning solutions. Meron tayong mga tinatawag na contact or electronics cleaner na i-spray nyo lang doon sa socket ng sensor. Kasi kapag nabasa yan guys, kahit pinatuyo nyo muna, pwedeng magkaroon ng kalawang yung mga contact points niyan. At kapag nagkaroon ng kalawang yung mga contact points, kahit nakakabit mabuti yung mga sensors natin, pwede pa rin yan mag-malfunction. At syempre, alam natin yung mga modern na sasakyan, napakaraming sensors niyan. Kapag nag-malfunction ang isa, kapalit niyan, check engine. Or worst case, mag-limp mode yung sasakyan ninyo, hindi nyo magamit. Diba? So, palinis natin lahat ng mga sensors. Next na pwede nyo gawin, iangat yung sasakyan. Ilagay nyo sa jack. Or mas maganda kung pupunta kayo sa gas station, ipaangat ninyo para makita nyo yung inyong under chassis. Baka meron na diyang mga kalawang, etc. So yung kalawang, ano yan, silent killer yan. Kahit konti lang yan, pagka tagtagal, pwedeng dumami yan guys. So pacheck nyo agad. So baka meron din mga naapektuhan sa mga pangilalam ninyo, sa ball joint ninyo, baka yung mga CV joints ninyo, contaminated na kasi butas na yung boots niya. So, ilan lang yon sa mga pwedeng maapektuhan. So, makikita nyo yon kapag inangat nyo yung sasakyan, ma-assess nyo mabuti yung damage niya. Next, kapag okay na lahat sa engine ninyo, pwede nyo na siyang ipa-engine wash and engine detailing. Kasi para masigurado ninyo na nalinis mabuti, ultimo yung kasulok-sulukan ng engine bay ninyo. So, palinis nyo yan. And then, kapag okay na lahat guys, nagawa nyo na lahat, no? Pati yung mga iba pang sinabi natin sa engine, kapag okay na, start na ninyo yung engine ninyo. Kapag nag-start, okay. Kapag hindi, dali natin sa mechanic. Kapag nag-start at okay siya, scan nyo, no, for further damage, pa-scan nyo siya. Kapag merong OBD2 port yung sasakyan, no, pa-scan nyo para makita nyo ano bang sensors yung may problem o ano bang mga posibleng maging sira pa rin yung sasakyan. Then, do the test drive. Pakiramdaman ninyo. Kayo naman yung nakakakilala sa sasakyan ninyo, di ba? Kung alam nyo may problema, naapektuhan ba yung idling niya o naapektuhan ba yung performance niya dahil sa baha. So, ilan lang yun sa mga pwede ninyong gawin guys sa inyong engine once na okay na siya, na after na nung baha. Last step, ito optional ito guys. Para lang ito dun sa mga maalaga talaga, no. Pwede niyo check yung exterior ninyo. Check niyo yung mga paints ninyo for damage. Baka yung sasakyan ninyo naanod, nabangga ng ibang sasakyan. So may mga dents yan, may gas-gas. Kung type ninyo, may budget pa kayo, pwede nyo pa-exterior detailing, pa-buffing ninyo, or paayos ninyo yung damage sa paint or sa exterior ng inyong sasakyan. Optional lang naman yan kapag may natira pang budget sa inyo. Pero hindi siya super important kasi makaka-andar pa rin naman yung sasakyan nyo kahit may damage kayo sa paint or sa exterior. Okay, so ayun lang guys, ano? Sana nakatulong sa inyo yung mga tips na sinabi ko kapag nabaha ang inyong sasakyan. Siyempre, alam natin precious yung mga sasakyan natin. Yung iba sa atin, hard-earned money talaga yung pinambili natin yung sasakyan natin. So kahit may insurance, baka may sentimental value yung ating sasakyan. So ilan lang yung sa mga tips na pwede ninyong gawin para ma-restore uli o mabalik sa dati uli yung inyong mga nalubog na sasakyan. So kung may natutunan ka sa video na to, click mo na ba yung like button para mas ma-recommend pa to sa iba pa mga viewers. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!